Nang magkagayo'y sinabi ni Adan kay Eva, bakit kumikiling ang bundok at ang lupa ay nayanig at nangangatal dahil sa atin? At bakit ang batong ito ay bumukadkad sa ating ibabaw na parang tolda? Nilalayon baga ng alay na kami bigatiin at ikulong sa bilangguan ito, o kaya'y kanyang isasara ang lupa sa ibabaw natin? Siya'y nagalit sa atin dahil sa ating paglabas ng yungib nang walang kanyang utos, at dahil sa ating paggawa nito sa sariling kalooban. Nang hindi nagtanong sa kanya, nang tayo'y umalis sa yungib at naparito sa puok na ito. Nang magkagayo'y sinabi ni Eva, kung tunay ngang nayanig ang lupa dahil sa atin, at ang batong ito ay naging isang tolda sa ibabaw natin dahil sa ating pagsalangsang, kung gayo'y sa aba natin, o Adan, sapagkat mahaba ang ating parusa. Ngunit bumangon ka at manalangin ka sa alahaya upang ipaalam niya sa atin ang tungkol dito, at kung ano ang batong ito na nakabukadkad sa atin na parang tolda. Nang magkagayo'y tumindig si Adan at nanalangin sa harap ng alahaya upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagsubok na ito. At si Adan ay nanatiling nananalangin hanggang sa umaga, ang unang hula ng muling pagkabuhay. Nang magkagayo'y dumating ang salita ng alahaya at nagsabi: O Adan, sino ang nagpayo sa iyo? An ikaw ay lumabas sa yungib na pumunta sa pugog na ito? At si Adan ay nagsabi sa alahaya: kami ay naparito sa puhok na ito, sa matinding init ng apoy na dumating sa amin sa loob ng yungib. Nang magkagayo'y sinabi ng alahaya: kay Adan! O Adan, ikaw ay natakot sa init ng apoy sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit paano kung ikaw ay maninirahan sa impyerno? Gayon naman, o Adan, huwag kang matakot at huwag mong sabihin sa iyong puso na aking binalad kayo ang batong ito bilang silong sa iyo, upang ikaw ay pigatiin ko rito. Ito ay mula kay Satanas na nangako sa iyo ng pagkadiyos at kadakilaan. Siyang naghagis ng batong ito upang patayin ka sa ilalim nito, at si Eva na kasama mo, at sa gayo'y hadlangan kayong mamuhay sa ibabaw ng lupa. Ngunit sa aking habag sa inyo, sa sandaling ang batong iyon ay babagsak sa inyo. Iniutos ko na ito'y maging silong sa inyo, at ang bato sa ilalim ninyo na ito'y bumaba. At ang tandang ito, o Adan, ay mangyayari sa akin sa naing pagparito sa lumpa. Bubuhayin ni Satanas ang mga tao ng mga Hudyo upang ako'y kanilang patayin. At ako nila ay ilalagay sa isang bato, at tatakpan ng isang malaking bato ang aking ibabaw, at ako'y mananatili sa loob ng batong iyon ng 3 araw at 3 gabi. Ngunit sa ikatlong araw ako'y muling babangon, at ito'y magiging kaligtasan para sa iyo, o Adan, at sa iyong lahi na manalig sa aking subalit. O Adan, hindi kita ilalabas mula sa ilalim ng batong ito hanggat
ang 3 araw at 3 gabi ay lumipas. At binawi ng alaya ang kanyang salita kay Adan. Datapwat si Adan at si Eva ay nanatili sa ilalim ng bato sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ayon sa sinabi ng alahayat sa kanila, at pinawa ito ng alaya sa kanila sapagkat sila ay umalis sa kanilang yungib at naparito sa pook na ito nang walang utos ng alaya. Ngunit matapos ang 3 araw at 3 gabi, binuksan ng alaya ang bago at inilabas sila mula sa ilalim nito. Ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang mga at ang kanilang mga puso ay ligali dahil sa pag-iyak at